Hindi, saglit lang. Ang sabi ni Apostol Juan, kung sinasabi natin, yung salitang natin, ang ginamit ni San Juan yun, kasama ba yung sarili niya doon sa salitang natin? Hindi siya Yari na. kasama. Hindi kasama. Hindi kasama. Hindi daw. So ang nakasulat ba ron? Ang nakasulat ba ron? Sandali mo na. Kung sinasabi ninyo, magpapaliwanag ako, time eh. Kung talagang Ako, si kapag Juan hindi nangangaral kasali ako sa doon, inyo. ang nakasulat ba doon, ninyo o natin? Dayuhan. Ninyo o natin? Ano nakasulat doon? Malinaw naman na nakasulat, Tapos pero hindi mag-explain siya ka na. kasama. Hindi, Sige, ano nga tingnan nakasulat? niyo. Natin o ninyo? Natin nga, natin. Kaya nga, pero hindi siya Palpak kasama talaga dyan. ito si Dayuhan. Ano nga? Natin o ninyo? Ano ba nakasulat? O anong nakasulat? Ninyo ba nakasulat para sabihin Kaya, na si Juan? O, hindi babasahin ko, nagkakasala? babasahin ko. Ito, Kung Pakibasa kapatid na sinasabi depende. natin, hindi siya kasama kung dyan. sinasabi Kasama. natin tayo'y walang Hindi siya kasalanan, ay ating dinadaya ang Okay, ating yung sarili. harap-harap Ang katotohanan ay wala sa atin. Sandali, 1 John 3:9. Ito, Yan, bro, depende lang harap-harapang panloloko. May Biblia naman tayo, tapos Oo, sasabihin mo hindi kasali si obvious. Juan. ito sabi ni Harap- San Hindi Juan. kasali, natin na nga ang nakasulat natin. Sandali, huwag kayong magulo. Sige, Sabi pabawiin niya, natin, pabawiin natin. Sige, sige. Ang Okay. sino O, man, mamaya bugbugin natin. sandali, ang sino man, sabi ni San Juan ito, ang sino man naging anak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Anong talata yan? Di ba? O di ba? Anong talata yan? Unang Juan 3:9, basahin nyo. Ayun, sige. Sige, tuloy mo. Sige, may Kung tatanong ako Kung sa iyo. ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, o kasama na naman si Juan dito eh. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kasama pala si Juan na papatawarin ang kanyang kasalanan. Hindi, sandali. Bakit sabi ni Brother Wala Eli? na, booking ka na, Bakit sabi sinungaling ni Brother ka. Eli? Itanong mo sa akin. Sige, Sandali daliwan. muna, Itanong mo sa sandali, akin. Sige. bago kayo magsalita. Bakit Sige. sabi ni Brother Eli, nung siya'y nangangaral, mga kapatid, wag na tayo. Bakit? Nangangaral siya, pero bakit sinasama niya ang sarili? Sasagot Kasi kami. Sasagot kami kung tinatanong mo kami. Sandali. Hindi ikaw Bakit sasagot sabi ni ng tanong mo. Sandali. Bakit sabi ni Brother Eli, pag nangangaral siya sa mga kapatiran, wag na tayo. Bakit? Kasama ba siya sa sasagot na kami. nagkakasala? Sasagot na kami. O, sige. Pwede na. Parang yung sinabi ni San Juan yon. Ang mga bagay na ito sinusulat sa inyo upang huwag kayong magkasala. Pero tapos na ba yun? Pero kung ang sino man magkasala, di may tendency, meron tayong tagapamagitan sa Ama. Ngayon, ang tanong ko sa iyo ganito, Dayuhan, no? Lagapak na yung argumento mo ron, nasagot ko, no? Ang tanong ko sa iyo ganito, tahimik ka muna kaibigan, ito yung tanong ko sa iyo. Mag-concentrate ka ngayon sa tanong ko. Mag-concentrate ka ngayon sa tanong ko, nasagot na Tahimik kita. Dayuhan, Palitan lang tahimik. tayo, Dayuhan, palitan lang tayo. Palitan lang tayo para fair. Ako naman na magtatanong sa iyo, kaibigan. Gagamitin ko Tahimik sa iyo Dayuhan. yung unang Juan Sasampalin namin bunganga 3:9. mo. Unang Juan 3:9. Ito batayan mo, kaya sinasabi mo, hindi na kayo nagkakasala. Ang tanong ko ganito, ano yung pagkakasala na hindi na pwedeng makumit ng isang tao? Ang tanong ko ganito, ano yung kasalanan na hindi pwedeng ipagkasala ayon sa konteksto sa unang Juan 3:15? Yung ba yung kasalanang pagkapuot o hindi? Sa 3:15. Ano sagot mo ron? Ulitin ko yung Hindi tanong, makasagot. ano yung Nag-live kasalanang hindi na pwedeng magawa o ulitin, no, ng isang Kristiyano, yung tapat na sumasampalataya sa unang Juan 3:15? Kasalanang pagkapuot ba yon o hindi? Yung Dayuhan. pagkapuot, wag mong uulitin yan. Hindi, sagot ka lang sa tanong ko. Sagot ka lang sa tanong ko, be fair, Teka para muna, sa mga teka nakikinig, muna, may mahikayat ka. sandali. Hindi, Sandali muna. sagot ka lang, categorical, Sandali, para nagtatanong ka makapag-explain ka. Teka, Para makapag-explain ka, kaibigan. Sandali, Ito na nga yung nung tanong eh. nag-debate tayo, Hindi, ito na. mapatunayan ko na Huwag ka nang natalo maingay. ka. Sumagot ka na sa tanong. Huwag ka sumegway. Puro Huwag ka nang sumegway. kwento, walang kwenta Ito ngayon, itong patunayan mo ngayon manluloko sa na to harap eh. ko, dito sa harapang ito. Ang tanong ko sa'yo, sa unang Juan 3:15, ano yung kasalanang hindi na pwedeng ipagkasala ng isang Kristiyanong tapat? Mag-debate Kasalanang tayo. pagkapuot na o hindi? Sandali, Sagutan mo na categorical. mag-debate tayo.
Dalhin mo Sumagot ka ito na ng sa wall mo, categorical ngayon, mag-debate tapos tayo. mag-explain ka. Hindi, mag-debate Huwag ka nang tayo. masyadong Dalhin mo machismis. ako sa wall mo. Huwag ka nang masyadong Mag-debate machismis. tayo. Pag-usapan na ngayon. Hindi, Sumagot ka na. Ngayon, Sumagot ka mag-debate na. tayo sa wall mo. Ito Formal na nga, debate. nagde-debate na nga tayo eh. Hindi, Oo, hindi, ngayon na nga eh. Doon sa Oh, wall ngayon na mo. to. Ngayon na nga to. Doon sa wall mo. Doon 5 pa minutes na. ako. Namimili pa. Orasan mo ako. Brad Oh, Depender, formal 5 debate. minutes ako ha. Magpapahayag Ah, ako. sige, Ito na nga, 5 ito na. minutes. Oh, Orasan natin. Formal debate. 5 minutes, tapos siya naman pagkatapos. Ay, sige. Sige. Sige, ako muna. Oh, formal debate. Hindi, ito na nga, Okay. sumagot ka na sa tanong ko. Formal 5 debate. minutes na to ha. Magpapahayag muna ako ha. Hindi na, diretso na Hindi, tayo after nito. hindi pwede. After ng tanong, pahayagan na. Magpapahayag ako, tapos Hindi magtanong na, ka. diretso na Ay, to. hindi pwede, Diretso na hindi to. pwede. Kita Magpapahayag mo, takot, muna ako. Brad Depender. Ito. Dapat, kung Dapat mangangaral takot. ka, nakahanda ka. Hindi, Ay, ito ganun ang na. mangangaral, Ito na, nakahanda. magpapahayag Tatakas ako. na, tatakas. Oo. Hindi. Magpapahayag Tatakas ka ako. eh. Hindi, makinig kayo, tapos Hindi, sige, magpapahayag sumagot ka na ako. sa tanong ko. Pagkatapos ko Hindi, naman ng 5 minutes, ikaw naman magtanong sa akin, then magpapahayag magpahayagan muna tayo. ako. Kasi, Oh. ang basihan ng tanong mo sa pahayag ko. Okay? Hindi. Ito Ay, na nga hindi. eh, nasa argumentation na tayo eh. Hindi. Di ba? Kaganina nag-argumento ka, di ba? Nag-argumento ka doon sa unang Juan. Sinasabi mo pa si kapatid na Eli. Eh di sinusundan kita ron. Hindi. Oh. Ngayon, ginamit mo ang magpapahayag unang ako. Juan 3.9. Sandali, Patunayan mo ngayon magpapahayag sa ako. akin, patunayan mo sa akin sa unang Juan 3.9, lahat ng kasalanan ng tinutukoy dyan. Di ba? Mababasa mo ba sa unang Juan 3.9 na sinabi ron, Oo, mababasa, ang ipinanganak ng mababasa. Diyos ay hindi nagkakasala. Sinabi Oo, ba ron yung mababasa. kasalanan ng pagsisinungaling? Oh, mababasa. Sinabi ba ron? Sige na, 5. Mababasa. Oh, ito tanong ko sa'yo. 5 minutes ha? Mababasa. 5 minutes. Mababasa. Ito. Ito unang tanong ko. Sa unang Juan 3.15, ano yung kasalanang hindi pwedeng makumit ng isang Kristiyanong tapat sa unang Juan 3.15? Kasalanang pagkapaot ba? Oo o hindi? O, basahin mo muna. Sumagot ka sa tanong, huwag mo akong utusan. Hindi Categorical. basahin mo muna. Mr. Moderator, ayaw sumagot. Objection. Bigyan natin ng magandang ano yan, yung oras. Objection, Mr. Moderator. O, basahin mo muna. Hindi, objection nga. Ito yung Hindi, ayaw niyo sumagot sa basahin mo categorical eh. muna. Wala akong Ilipin. pakialam sa'yo. Sumagot ka sa tanong ko. Basahin mo Hindi ka muna marunong yung talata, makipagdebate. saka kita Sumagot ka sa sasagutin. tanong. Mr. Natalo Moderator, nga kita sa debate natin. paki-pause yung time. kita eh. Paki-pause yung time. Hindi ka Hindi ka pwedeng eh. mag-segue sa akin. Eh bakit sabi nung asawa mo di ka nakatulog sa debate Eh wala naman natin? akong asawa, sinungaling ka. Sabi Biro ng mo, nanay mo. Sinungaling talaga, makikipagdebate ka? Di mo kilala nanay kausap mo, ko? Sabi nung nanay mo, Oh, bakit hindi single ka ako, wala akong asawa. nakatulog? Oh, Bakit hindi nga nagkasala sabi ka ngayon, sabi mo hindi ka Sabi nga nagkakasala. ng nanay mo, Diba? bakit Sinungaling ka. Sinungaling talaga. Asawa. Ang bihirang kausap ito. Hindi, sandali. Sabi nung nanay mo sa O likuran, ito, bakit hindi makikipag-usap ka ba ng natutulog? maayos o ano? O, debate tayo Ikaw ngayon. ang Makikipag-usap ka ng hindi maayos. nakikipag-usap. O sige, Kaya debate nga. tayo. O, sige. O, yan. O, 5 isip minutes, natin ha. five O, O, minutes. sige. Magpapayag muna ako ah. Hindi, saglit lang. Tahimik ka lang muna. Hindi, Patutunayan ko, magpapayag nagkakasala muna ka pa ako. ayon sa Biblia. Tahimik ka Hindi. muna. Ayun nga ang tema natin eh. Ang bro Oo. tema. Patutunayan ko, Magpapayag nagkakasala ako, ka pa ayon sa 5 Biblia. minutes. Magpapayag Payag ka. ako 5 minutes. Oh, ako na affirmative. Ako na affirmative. Oh, 5 Sige, minutes. magpayag ka. Tapos tatanungin kita. Oh, 5 minutes ha. Ayan, kalinaw na. Oh, sige, 5 minutes. Ayan. Oh, sumaatin po ang kapayapaan ng Diyos, mga kapatid. Ano? This is a random debate. No? Papatunayan natin sa awat tulong ng Diyos. Ano? And this is unofficial. Sandali. Hindi Tahimik ka, huwag kang random sumabay. debate. Hindi random. Tumahimik ka, huwag kang sumabay. Debate. Hindi pala marunong makipag-debate. Hindi pa natapos ko kung Sumasagot ka eh. Ngayon. O, sige. Ano klaseng Ambush. makakaral to? Hindi natuto? Hindi random. Sige, Hindi tuloy. natuto. Wala akong pakialam sa akin. Oh, huwag mo ko turuan. Wala. 5 minutes. Oh, 5 minutes ha. 5 minutes ha. Oh, 5 minutes. Oh. Teka, Galit anong na. paksa? Anong paksa? Anong titindigan mo? Oh, papatunayan ko, nagkakasala ka pa ayon sa Biblia. Ay, natalo na kita dyan. Claim mo yun. Wala kang ebidensya. Baka mamaya pag nilabas ko record, mapahiya ka. Hindi ka na natutulog. Diba? Baka mamaya ilabas ko record. Diba? Mahirap magsalita ng walang batayan, kaibigan. Sabi ng nanay mo, anak, ba't hindi ka natutulog? Hindi mo ako kilala. Paano nakausap mo nanay ko? Kung hindi ka ba naman sinungaling? Narinig ko. O, game na. Tahimik ka na, huwag ka na umiyak. O, 5 minutes ha. 5 minutes. Sige. Again, no? So again, no, sumaatin ang kapayapaan ng Diyos, ano? This is random, no? This is unofficial. I just hindi treat this random. pambihira naman ito. Napakabastos naman ito. Hindi mo hindi mo ako madadaan sa ganun, no? Sanay na ako sa pakikipag-usap, ano? Pero sinasabi ko, ano, huwag kang bastos kasi hindi ka makakahikayat pagka ganyan. Marunong ka ba ng debate? Ha? Marunong ka ng debate?
Ha? Tumanda ka ng ganyan, di ka marunong makipagdebate, makipag-usap? Ganyan ka ba makipag-usap? Nag-set pa tayo ng formal debate, no? Ng isang debate na may ayos. Tapos, pag nagsasalita yung kausap mo, sumasabay ka. Oh, kung nakahanda ka ng makinig, magsisimula na ako. Okay na? Kaibigan? O, 5 minutes O, 5 minutes, kaibigang timer. No? Again. So, sumaatin ng kapayapaan ng Diyos. Pasensya na kayo doon sa mga nangyari. Kasi hindi naman talaga maiiwasan yun. Alam nyo, kapag may mapaghimagsik, sabi ng Biblia, isang mabagsik na sugo ay susuguin laban sa kanya. No? Kawikaan 19. Kapag may mabagsik, yung mapagtungayaw sa katwiran ng Diyos, yung kaaway ng Diyos. Ngayon, ang ating pag-uusapan, papatunayan natin, yung kausap natin nagkakasala. Alam nyo kasi, hindi mo pwedeng sabihin ikaw ay hindi nagkakasala. Unang-una, ang tao, kapatid, yung kanyang kahinaan, no? Yung ating sistema sa panahong ito, meron po itong kahinaan no? Kaya kailangan meron tayong tulong ng Espiritu ng Diyos. Babasa ako ng unang sitas na babasahin ko. Dito sa 8 ng Aklat ng Roma, meron tayong ganitong mababasa sa talatang 26. At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibig na hindi maisasaysay ng pananalita. So, yung praise na ang Espiritu rin ang tumutulong sa ating kahinaan, ibig sabihin, merong tendency ikaw ay magkasala, bunga ng kahinaan, bunga ng kamangmangan. Bilang tao kasi, meron tayong limits tingnan mo yung taong biglang nagalit. Nagdilim kasi paningin ko Diba? Tingnan mo si Pedro, apostol na, nakapanaga. Mababasa mo ba sa akin ng si Pedro na naga? Hindi nagkasala si Pedro? Basahin mo sa akin si Pedro nung nanaga, hindi nagkasala. Diba? Pero, ang katunayan nagkasala siya, sabi ni Kristo, Pedro, isalong mo ang tabak sa iyong lalagyan. Sapagkat ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak mamamatay. Diba? Kasi masama yung ginawa ni Pedro Hindi ka dapat gumanti ng ayon sa laman. Yun ang utos. Efeso 6:12. Kaya nagkasala si Pedro during that time. Nang tigpasin niya yung tenga ni Malco. Nagkasala. Kaya nga sabi ni Juan, kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, unang Juan 1:8, dinadaya natin ang ating sarili. Sabi ng kausap natin, wala daw siyang kasalanan. Si Juan nga sabi, kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. Ano kahigitan mo, di ka apostol? Tapos sasabihin mo, di ka nagkakasala. Di ba? Kakontra ng diwa ng mga apostol, yung diwa mo. Alam niyo yung diwang hindi nagkakasala. Diwa ng masamang espiritu yan. Papatunayan ko sa Biblia. Eto, pakinggan nyo dito sa isang talata ng Apokalipsis. Alam nyo, may hiwaga doon sa sinabi ng anghel kasama si Juan, ako'y kapwa mo alipin. At ang mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito, sumamba ka sa Diyos. Bakit sinabi ng anghel yon? Yung anghel malakas, kumpara kay Juan, tao, may kahinaan, may tendencyng magkasala. Pero ang anghel, kahit malakas, ano sabi ng Diyos sa kanya? Eto, sa isang talata ng Apokalipsis, ito hindi pwedeng anghel tong kausap ko Pag sinabi mong hindi ka nagkakasala, hindi ako maniniwala sa iyo. Una-una, di ka naman anghel Alam mo, ang anghel sa Biblia, ganito. Basa tayo dito sa isang talata ng Apokalipsis. Meron tayong ganitong mababasa sa Kapitulo 3, at ang bersikulo ay 15. Eto. Sa Kapitulo 3 na lang, itaas na lang natin sa 2, magpuyat ka at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira na malapit ng mamatay, sapagkat wala akong nasumpungang iyong gawang sakdal sa harapan ng Diyos. Alalahanin mo nga kung paanong iyong tinanggap at narinig, at ito'y tuparin mo at magsisi ka. So, ang anghel pala, pwede ring magkasala, pinagsisisi ng Diyos. Parang yung mga tao, pinagsisisi ng Diyos, ang diwa ng Diyos umaakay sa tao. Sa pagsisisi, tignan mo si Pedro. Di ba kasama ka ni Kristo? Sabi ni Pedro, hindi ako kasama niyan. Ano nangyari kay Pedro? Nagsisi. Umiyak siya ng kapait-paitan.
Kasalanan ba yun? Hindi. Kasalanan yun, pero hindi ikamamatay. Pero, kasalanan. Sa Biblia, may kasalanang ginagawa ng alipin ng kasalanan, which is hindi na mapapatawad. Pero may kasalanan namang nagagawa ng isang tao unintentionally. Kasi bunga yon ng kanyang pagiging tao dahil mahina siya, mahina ang kanyang laman. May limits yung kanyang system as tao. Yun yung sinasabi sa Ecclesiastes 7:20 na bagamat gumagawa ang tao ng matuwid at mabuti, in spite of that, walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Kaya ang sabi ni doon sa unang Hari 8:46, kung sila'y 50 minutes. magkasala laban sa iyo, 30 seconds. 30 seconds. Kung sila'y magkasala laban sa iyo, may tendency. Di ibig sabihin, hindi pa nagkakasala. Ano sabi? Sapagkat walang taong hindi nagkakasala. Kaya bago pa magkasala, sinabi na, kung sila'y magkasala, di may tendency magkasala. Ito naman kausap natin, unang-una, hindi naman robot to. Hindi na nagkakasala. Yung robot, di nagkakasala yon. Ikaw, robot ka ba? Pag sinabi mong hindi ka nagkakasala, diwa ng demonyo yan. Wala kang mahihikayat yan. Pag ang kausap mo, totoo. Salamat. Okay, Sige, tanong. Yan, si Dayuhan naman ang magbibigay ng cross-exam kay Ilipin. So, ito 5 minutes ba na pag cross-examination. So, pag nagsalita ka na Dayuhan, ay mag-uumpisa na ang time mo. Sige. Start. 5 minutes po, 5 minutes po ba yan? 5 minutes. 5 minutes, 5 minutes. Okay. Bago mag-start ang time, pag meron kayong conclusion or hindi naintindihan doon sa kausap nyo, wag po kayong mag-uusap, magdirekta po kayo sa moderator. Dalawang objection, magro-roll out ang moderator para maayos tayo. Sige, go ahead, Dayuhan. Sige. Start ko na bro yung time. Okay, sabi mo, patutunayan mo sa Biblia na nagkakasala ako. Saan mo mababasa? Saan nakasulat na ako nagkakasala? Pakibasa nga. Babasahin ko, no? Dito sa isang talata ng Ako, sulat ni San ako. Juan. Ako. Wala problema. Wait lang. Dayuhan, stop the time. Okay. Dayuhan, pag nag-start siyang binigyan mo ng pagkakataon na magsalita, huwag ka na sumapaw. Huwag ka na Moderator, sumapaw para huwag tayo magulo. Yes, moderator, clarification lang ito. Dapat mabasa niya na ako yung nagkakasala. Oo, walang problema. Wala tayong problema Hindi mo na doon. mag-usap Kung ano yung binitawan mong tanong, yun din ang sasagutin niya. Now, kung hindi ka satisfied doon sa tanong niya, sagot niya, mag-objection ka, address mo sa moderator. Ngayon, bibigyan natin ng pagkakataon yung other parties na mag-counter objection. So ngayon, pag natapos yung counter objection, magro-roll out na yung moderator para maayos tayo. Ngayon, kung hindi naman masagot or wala doon sa hindi masagot nung kabilang panig, pwedeng mag-pass or next question. Maliwanag yan. Sige. Pag nagsalita si Ilipin, ay mag-start ang time. Okay, so start the time. Yes, sige po. Okay, sige. Sasagot ako, no? Ito, nasa unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 8, sabi ron, kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, nagsasalita si Juan on behalf doon sa mga tao, no? Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. Kasama ka doon kasi tao ka. Unang Hari 8:46, may tendency. Kung sila'y magkasala laban sa'yo, ang tinutukoy doon tao, sapagkat walang tao na di nagkakasala. Pag sinabi mong di ka kasali doon, either hayop ka o kaya robot ka. Okay, next question. Okay, sa unang tanong ko, wala kang napatunayan. Magtanong ka lang, wag kang mag-conclusion, wag kang mag-ano. Okay, may objection, Mr. Moderator. Moderator's time. Pause the time. Okay, pag nasagot na, pag sasagot si Ilipin, may 20 seconds na, 20 seconds. Ngayon, kung magpe-premise po tayo, sabihin premise and then, kasi may premise kasi mas mahaba pa doon sa tanong. So premise then tanong. Tama naman si Bro Ilipin na wag masyadong mahaba. So let's say for example, kung nahabaan ka Bro Ilipin sa
premise niya, i-address mo sa moderator para i-address. Tsaka, Mr. Moderator, ang concern ko po is wag na siyang mag-rebutal bago magtanong. I-direct na lang yung tanong kasi nag-a-add siya ng detalye. Sige lang, sige lang. Sige lang, that is i-check rebutal natin. po. Sige, I-check salamat, ko pag may rebuttal. Oh. Okay, sige, sige. Okay. Next question. Go ahead, Dayuhan. Tuloy po ang time, tuloy po yung oras. Pag magsalita na si Dayuhan, tuloy ang time. Pag sasagot na si Lipin, may timer ako dito, 20 seconds to answer the question. Okay. Okay, oras ko to premise. Ang tanong ko sa kanya nung una, saan nakasulat na ako yan? Wala siyang nabasa, ano? Ito ang ikalawa kong Magtanong tanong. ka. Hindi ka magtanong. Moderator, warningan na po ito. The time, stop the time. Hindi nagtatanong. Stop Mr. the time. Moderator. Bro Elipin. Pag halimbawa, meron kang objection ka para ma-stop natin ng time. Sige. Okay. Sige. Okay, roll out tayo ha. Tuloy ang next question. Pag magsalita si Dayuhan, ituloy ang time. Go ahead, Dayuhan. Sige, premise. Ang sabi mo, patutunayan mo na nagkakasala ako. Pero ang una kong tanong, kung saan mababasa, wala kang nabasa. Ito ang ikalawang tanong ko. Ang sabi mo, nagkakasala ako dahil tao lang ako. Tanong, si Kristo ba ay tao? Sagot, Mr. Moderator, si Kristo ay hindi tao, kaya nga hindi nagkasala, hindi rin nagkakasala. Wala rin akong sinabi na tao ka lang. Huwag kang sinungaling, wala akong sinabing ganon. No? Ngayon, huwag mo ring sasabihin wala akong nabasa. Kasi nakadalawang talata ako, 8:46 at saka unang buwan, Pause the time, please. Pause the time. Objection. Okay. Objection. Pause the time. Okay, anong objection mo, Dayuhan? 48 seconds. Oo. Anong objection mo, Dayuhan? Ang objection ko, nag-add home. Sinungaling daw ako. Mr. Moderator, May counter ganito ka ba, naman. Elipin? Counter. Kasi we are on the record, Mr. Moderator. No? Meron tayong record eh. Wala akong sinabi na sinabi niya, tao lang siya. Wala akong sinabing ganun eh. Diba? On the record. Wala akong sinabing ganun. Sinabi rin niya, wala akong nabasa. Nakadalawang sitas nga ako eh. Diba? Okay, Paano sasabihin mo so- wala akong binasa? Okay, so roll out ang moderator. Dayuhan, wag naman masyadong manipis kasi pag sinabi niyang sinungaling, hindi naman agad-agad pinapatungkol sa iyo. Sinabi niya lang sinungaling. So kung halimbawa may mga ganun, wag tayong masyadong manipis. Part yun. Let's say for example, pag hindi naintindihan or hindi sang-ayon doon sa sinagot mo, pwedeng sabihan ng sinungaling. Pero pwede namang palusutin yun. Walang magmurahan. Sa kay Ilipin naman, iwasan lang din natin yung medyo hindi magagandang words na pwedeng ika-offend ng kabilang panig. So ngayon, stop the time muna. Paulit natin yung tanong and then pakisagot Bro Ilipin for 20 seconds. I-repeat natin ng 20 seconds ha. Pero i-repeat ni Dayuhan. Oras natin. Sige. I-repeat Ito yung- ni Dayuhan yung tanong. Pag sasagot na si Bro Ilipin, saka magre-resume uli ang time. Yan. Okay, Ang pakiulit sabi ang mo- question. Sige. Ang tanong ko, ang sabi mo, nagkakasala ako dahil tao ako. Ngayon ang tanong ko, si Kristo ba ay tao? Sagot, hindi tao si Kristo. Kaya nga, si Kristo hindi nagkasala, hindi nagkakasala. Kaya nga, lalo kang mali, ubod ka ng mali kasi tao ka eh. Walang tao na di nagkakasala. Unang Juan 8:46 at may tendency bago pa magkasala. Sabi sa unang Juan 8:46, kung sila'y Next magkasala, question, kung naman di ka nagkakasala, next question. anti-Diyos ka. Okay, next question po. Next question. Okay, next question. Magbabasa ako ng talata bilang premise ko sa tanong Okay, ko. moderator's time. Yung pagbabasa mo ba ng talata, Dayuhan, kasama sa premise mo? Sana wag mahaba. Kasama sa time. Kasama sa time. Okay, sige. Continue the Okay. time. Okay. Ang sabi dito, magbabasa ko ng talata. Ngunit ang hindi kumikilala na si Jesus ay naging tao, ay hindi isinugo ng Diyos, kundi ng Espiritu ng Antikristo. Tanong, ayon sa talata, pinapangaral mo ba na si Jesucristo ay hindi naging tao?
Si Kristo, maling translation kasi yung pinagbatayan mo eh. Ang nakasulat sa Biblia, si Kristo nasa laman, no? Pumarito siya nasa laman. Hindi siya pumaritong laman o naging laman. Kasi pag sinabi mong naging laman, nawala yung kanyang pagka-espiritu. Ang sabi ng Biblia, Colossus 2:9, nananahan sa loob ng katawan Next yung question, next pagka-Diyos question, next ng question. espiritu. Next question, next question. Okay. Ulitin ko ang tanong. Ang sabi sa talata, ngunit ang hindi kumikilala na si Jesus ay naging tao, ay hindi siya isinugo ng Diyos, kundi ng Espiritu ng Antikristo. Tanong, ayon sa talata, dahil hindi mo kinikilala si Jesus naging tao, inaamin mo ba na hindi ka isinugo, kundi ang Espiritu mo ay Antikristo? Yes or no? Categorical. Hindi ko aaminin. Ang aaminin ko, ikaw antikristo, no? Bula ang propeta ka pa. Kasi yung pinagbabatayan mo wrong translation. Ang tamang translation ayon kay Juan, na dapat mong paniwalaan kasi apostol ito eh, no? Mas credible sa'yo. Ang sabi ni San Juan, yung espiritong nagpapahayag na si Jesu Kristo ay naparitong nasa laman, hindi laman. Next question, Yun ang next tama. question, next Okay, question, next next question. question. Okay, wait lang. Moderator's time. Pag halimbawa categorical question ang tinanong nung katunggali mo ay Cut mo na sasagot yung ka ng oras. yes or Una. stop the timer na. Pag halimbawa categorical question ang tinanong yes or no, sasagutin ng categorical then may 20 seconds sa pagpapaliwanag. Okay, so continue the time. Go ahead sa question. 15 seconds. Sige. Sige, ginamit mo yung Roma 8:26 na gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong. Ngayon, kung tinutulungan ka ba ng Espiritu, nagkakasala ka ba? Oo, nagkakasala ka pa rin. Pero pagkakasala yon na hindi 40 intentional. seconds. Oo, kasi yung nakasulat sa Biblia, walang taong hindi nagkakasala. Di ba? Nakasulat sa Biblia yun eh. Iba naman kasi yung nagkakasala dahil alipin ka ng kasalanan. Kagaya nung nasa 8 ng Juan. Iba yun sa 7:20 ng Okay, next ng question. Ecclesiastes. Pinag-isa Okay, nyo kaya ginawa mo. Philippine, next question na. So maybe dahil 40 seconds na lang yun, this is maybe the last question ni Dayuhan. Go ahead. 10 Ito. seconds. Okay, sabi niya, si Pedro daw nung nanaga ay siya ay anak na ng Diyos. Tanong, si Pedro ba nung kasama? Time. Hindi nabot ang time. Okay. So mga kababayan, ay natapos na po ang cross-examination kay Bro Elipin. Ngayon ay may 5 minutes si Dayuhan para magpaliwanag sa kanyang latag. And then after niya magpaliwanag, si Bro Elipin naman mag-cross-exam sa kanya. Pag mag-start na ng pagsasalita si Dayuhan ay mag-start na ang kanyang time. Timer, pag nagsalita si Dayuhan, diretso na. Okay, Go. 5 minutes. go. Okay. Ang tindig ni Elipin ay tindig ng dyablo. Bakit? Ang dyablo ay taga-akusa ng mga anak ng Diyos. Gawain ng dyablo na magamit siya ng katulad ni Elipin na mag-akusa ng mga anak ng Diyos na nagkakasala daw. Bakit? Bakit gawain ng dyablo yan? Kasi ayaw ng dyablo na makalaya ka sa kasalanan. Kaya ang tinitindigan ni Elipin at lahat na tumitindig ng anak ng Diyos ay nagkakasala, tumitindig kayo sa posisyon ng kaaway ng Diyos. Bakit? May imposible ba sa Diyos? Wala. Pinili kami ng Diyos. Ayon sa Efeso 1:4, pinili kami para maging banal. Lahat ba pinili? Hindi. Ngunit may katulad ni Brother Eli na pinili na mangaral na wag ninyong gagawin. Santiago 1:14-15. Na kapag kayo'y nagpapatukso, iyan ay magiging kasalanan at magdudulot ng kamatayan. So bakit ang tindig ni Elipin ay sa kaaway ng Diyos? Nag-aakusa siya. Pero wala siyang nabasa na ako nagkakasala. Yung binasa niya na 1 John 1:8 ay pagpapatungkol sa kanya.
Bakit inaamin ni Elipin na wala siyang kasalanan? Kasi inalis na daw ang kautusan. Mamaya, kung may second round pang pagtatanong, lanab na sa kanyang bibig na inalis na ang kautusan daw. So kung wala na ang kautusan, bakit ka pa nagkakasala? At ang rason ninyo, hinihiwalay ninyo ang iisang kasalanan. Bakit? Gusto nyong lumusot kayo doon sa kasalanan, hindi ninyo nahihingi ng tawad. Ikamamatay yan. Bakit? Hindi naman ikamamatayan niya to. Pero sabi ng kasama mo si Fighter, Jeremy, kahit maliit na kasalanan, kahit hindi sinasadya, dapat ihingi ng tawad yan. Pero itong si Elipin, hindi na niya ito pinagsisisihan kasi hindi naman raw sinasadya. Kaya yan, paulit-ulit. Ang matinding kasalanan ni Elipin, si Kristo daw ay hindi tao. Hindi tao. Kung hindi siya tao, paano niya babayaran ang kasalanan ng tao? Nakikita niyo no po ba na i-expose ang mga antikristo? Paano babayaran ang kasalanan 2 kung hindi siya minutes. naging tao? Mga kapatid, maraming hindi alam pa si Elipin. Katulad ni Pedro, na nagaraw nagkasala. Si Juan daw, lumuhod dahil na mangha siya, nagpakita ng anghel, napaluhod, itinayo ng anghel. Bakit? Itinuwid. Huwag ka. Kung walang magtutuwid sa inyo, magkakasala talaga kayo. Ang tanong, sino ang tagatuwid ninyo? Hindi ba kayo itinutuwid ng mga pastor ninyo? Sasabihin ba na okay lang yan, hindi naman ikamamatay? Okay lang yan. Okay lang yan. Kahit ako ginagawa ko yan. Ano yung hindi ninyo ikamamatay? Yung delikado, ano yun? Yung mga nakatagong kasalanan. Hidden sin, hindi naman anya nila alam na yung panunood ko ng porno 1 minute. ano ba ang hindi nila ikamamatay? Yun daw na nakatago. Hindi naman daw alam, hindi naman daw pumapatay. Pero yung galit ng mga ito sa mga anak ng Diyos ay pagpatay. So anong napatunayan? Na ako'y nagkakasala? Wala. Absuelto. Wala. Sasabihin ng Diyos ko, walang kasalanan niya. Bakit? Nahatulan ang kasalanan niya sa 30 pamamagitan seconds. ko. So anong napatunayan ni Elipin? Ikalawang debate na namin. Bagsak na naman. Hindi na naman ito makakatulog. Sasabihin ng nanay, anak, matulog ka na. Hindi na naman ito makakatulog, mga kaibigan. Walang napatunayan. Wala. 10 seconds. So mga kapatid, marami pa sana ako sasabihin. Kaya lang, wala na raw siyang kasalanan kasi wala nang kautusan. Time is up. Okay, time. Ayan, salamat sa latag. Dayuhan, wait lang. Moderator's time. Warning, Dayuhan, bawal tumawa. Bawal tumawa dun Bawal sa... ba? Okay. Bawal ba? Okay. So, warning. Pag mga pangalawa or tatlong warning, magbabawas ako ng time sa'yo. Okay, so para fair tayo. Now, naglatag si Dayuhan. Ito na po yung time na i-cross-exam siya ni Bro Elipin, ng 5 minutes. Ulitin natin, pag meron kayong, si Bro Elipin, pag meron siyang hindi gusto doon sa sagot, mag-object siya direkta sa akin. Kapag categorical question, sagutin muna ng categorical question bago magpaliwanag ng 20 seconds. Okay, pag nag-start ng tanong si Bro Elipin, tatakbo ang oras. Okay, go ahead, Bro Elipin. Salamat, Mr. Moderator. Ang una kong tanong sa'yo, dayuhan ka dito. Since ang iyong tindig, hindi ka nagkakasala, ang tanong ko ganito. Doon sa puntong hindi ka nagkakasala, no? Ang tanong ko ganito, meron bang makakatayo sa harapan ng Diyos para masabing siya hindi nagkakasala? Meron ba o wala? Meron. Salamat sa sagot. Meron. Meron. Makakatayo. Ito. Kung Wait lang, baba- bro. Time, sige. wait. Pause the time. Okay. Pag, halimbawa, sumagot si Dayuhan, pag sinabi niyang next question, saka kayo magsasalita.
So, meron pa siyang 12 seconds to answer. Okay, may 12 seconds pa siya to answer and then bago ito lang ha, pag halimbawa sinabi siyang meron tapos medyo matagal, wag muna tayong magbabat in. Hintayin natin yung next question para maayos. Okay, go ahead Ayuhan, may 12 seconds ka pa to answer. Sige. At mo na yung oras bro. Sige, ang mga Go. banal. Go, oras. Okay. Ang mga matuwid, sabi nga sa talata, come with confidence to the throne. Next question, next question, next question, next question. Next Sabi mo question. merong makakatayo na walang kasalanan, no? Ang tanong ko ganito, kung mabasa ko sa Biblia, walang makakatayo. Kung mabasa ko, tatanggapin mo nagkamali ka. At tatanggapin kung nagkamali ako kung tama yung unawa mo sa talata. Pero may time pa akong sumagot ha. Pero titiyakin ko sa iyo na ang babasahin mong talata ay out of context ka at mali ang unawa mo. Objection, Mr. Moderator. Okay, time, pause the time. What is your objection, Vin? Oo, ang tinatanong ko sa kanya, basahan lang. Hindi niya dapat hatulan yung babasahin ko kasi hindi pa naman niya nababasa eh. So, ang gusto ko lang, Mr. Moderator, kunin yung consent niya kung papayag ba siya kung mabasa ko. Huwag niyang hahatulan yung babasahin ko kasi hindi ko pa naman nababasa. Kung papayag ba siya, Mr. Moderator. Okay, Para nakuha ko na mapatunayan yung nakuha ko na yung point mo. May counter objection ka, Dayuhan? Sasagutin ko. Counter objection. Meron, wala. Wala, sasagutin ko yung tanong. Okay, so may 5 seconds ka na lang to answer the question. Okay lang sa'yo? Sige. Basta, Or mag-next question ka na lang? sige. Hindi, sasagutin ko kasi may 5 Okay. seconds ka naman. Okay, sige, go. Okay, tatanggapin ko kung tama ang unawa niya kasi tiyak ko na mali ang unawa niya. Okay, next question. Ayun. Dahil tinatanggap niya, Mr. Moderator, no? Pakipalakihan ako, Mr. Babasahin ko lang. Pwede pong pa-post yung time, babasahin ko lang. Tapos na time. Oo, pa-post lang. Babasahin ko lang yung time. Papatunayan ko lang ngayon dito sa mga nakikinig na yung sinasabi niya wala doon sa talata, no? At papatunayan ko walang makakatayo. Sabi niya kasi may makakatayo eh. Ito. Ang sabi dito sa isang talata ng banal na kasulatan sa Aklat ng Awit. Meron tayong ganitong mababasa. Ito, open ko lang po yung cam ko, no? Tapos ibibigay ko na sa mga viewers Tuloy yung mo pasya. yung oras. Hindi. Saglit lang, kapatid, babasahin lang. Nag-premise muna, pero Bro Elipin, 10 seconds lang kasi yan. Pag mahaba masyado, mag-start na yung time uli. So baka maubos yung time mo. So, this is your time to answer, to ask question. So, sige, hindi ko meron na kasi mapapatunayan. after nito, yung pangalawang latag mo, so doon mo na siguro ibanat sige, yan. doon ko na lang. Yung time mo. Sige. Ito Okay. yung time mo na magtanong. Ito na lang, magtatanong ako sa kanya. No? Wala bang sinabi ang Diyos sa Biblia na walang makakatayo at ang Diyos magpapatawad kasi walang makakatayo na walang kasalanan? Meron bang nakasulat na ganun sa Biblia o wala, Dayuhan? Categorical. Paki-rephrase ng question kasi dala-dalawa ang tanong. Isang Pause the tanong time, lang. pause the time, paki-rephrase yung question. Paki-rephrase Wait lang, pause the ko time. kasi Paki-rephrase yung mahaba question, dalawang Bro tanong Elipin. doon. Sige. Ulitin ko Wait yung lang. tanong. Huwag kayong mag-usap. Pause Ulitin the ko time. yung tanong. Pag nag-start ng tanong, pag nag-start na sumagot si Philippine, start ang time. Ulitin ko yung tanong. Meron bang nakasulat sa Sige, Biblia Philippine. na walang makakatayo sa harapan ng Diyos kasi may kasalanan, no? Yung mga tao, wala bang nakasulat na ganon? O meron o wala? Mayroon talaga. Kayong nagkakasala, hindi kayo talaga makakatayo sa Panginoon. Kaya nga nandito kami para ituwid kayo. Dahil kapag kayo'y makasalanan, hindi kayo makakatayo sa Panginoon. Dapat banal kayo. Next question. Ayun. So dahil inamin mo na meron palang nakasulat na ganon, so inaamin mo ba ngayon kasi you are recorded eh. Ang tanong ko sa'yo, meron bang nakasulat na walang makakatayo sa harapan ng Diyos kasi may kasalanan? Sabi mo, meron. So tinatanggap mo ba ngayon, tama yung stand ko doon sa talata ko? Tinatanggap mo, tama yung nakasulat na yon? Oo o hindi? Depende sa stand mo. Kasi ang stand mo, nagkakasala ka, so wala kang karapatang tumayo sa harapan ng Diyos. Moderator, Mr. Moderator. stop the time. Wait. Bro, wait. Objection. Stop the time. Categorical kasi yung hinihingi ni Bro Elipin.
Wait lang. Categorical kasi yung hiningi ni Bro Ilipin. So, ang dapat sagot mo, yes or no, then bago ang paliwanag. Sige, ulitin Okay, natin. so pakiulit ang question na Bro Ilipin. Ulitin ko tanong kasi sabi niya kasi merong nakasulat na walang makakatayo, sabi ng Diyos kasi. May Pause the mga... time muna. Pag sasagot na si... wait lang. Wait, Bro Ilipin. Bro, wait. Sige, Pause the sige. time muna. Pag nag-start na sumagot si Dayuhan, saka mag-resume ang time. Sige bro, sige. Sabi mo kasi merong Sige, Bro sabi mo kasi merong mababasa na walang makakatayo sa harapan ng Diyos kasi may mga kasalanan yung tao. Inamin mo yun eh. So ang tanong ko ganito. So tinatanggap mo yung stand ko doon sa talata sa Biblia. Tama yon. Tinatanggap mo, yes or no? Yes, tama yung kasi walang makakaharap sa Diyos. Okay, salamat. Teka, objection, moderator, tumawa. Wait. Moderator's time. Stop the time. Tumawa. time. Okay. Bro Ilipin, sumasagot pa siya. May 20 seconds pa siya to answer. Okay, Huwag po boss. tayong mag-butt-in at huwag Pasensya po na, tayong pasensya. tumawa. Warning, Bro Ilipin. Isang warning na kay ni Dayuhan. Sige, Dayuhan, meron ka pang 16 seconds to answer. Tama ang nakasulat na walang makasalanan na haharap sa Diyos. Wala, kundi sila ay hahatulan. Ang makakaharap lamang sa Diyos, mga banal, sila ang mga hahatol. Dahil ang hatol namin ay matuwid sa mga Okay, banal. next question. Next question po tayo. Next question. Magtatanong ako sa kalagayan mo bilang tao. Sabi mo kasi hindi ka Sorry, time. nagkakasala. Diretso lang bro. Anak ka ng Diyos eh. Ngayon, meron ba sa Biblia na banal na lingkod ng Diyos na propeta na hindi na nagkakasala? Meron ba? Meron. Ayun. Ang mga anak Pwede na ako ng sumagot. Diyos, Sige. ang Sige. sagot ko diyan sa John 5:24, wala nang paghatol sa mga nakay Kristo. Iyan ang mga banal. Wala nang paghatol sa kanila. Kaya dapat maging anak ka ng Diyos kay Kristo ka. Sunod ko na tanong ganito. Ang tanong Next ko kasi sa iyo, Next question. ang tanong ko kasi sa iyo kanina, yung mga lingkod na banal eh. So, nagbibigay ako ng example sa iyo, no? Halimbawa si Propeta Daniel, no? So, kasama ba doon sa mga banal na hindi nagkakasala si Propeta Daniel? Ang lahat na kasama si Daniel, categorical kasi, kasagot na ako. Pero lahat ng propeta, lahat sila ay katulad ni David, ni Abraham, kahit sila ay nangagkasala, walang ibinilang na kasalanan. Kaya sila ay titindi. Sunod na tanong, no? Next question. Sunod na tanong. Si Daniel na banal na propeta, nagkasala ba sa Diyos si Daniel na propeta? Oo o hindi? Ayon sa talata ng Biblia. Ang lahat, hindi lang si Daniel, ang lahat na tao nangagkasala. Lahat ng mga propeta, pero hindi ibinilang. Kasi nga under the law ang lahat eh. Pero matuwid sila kasi hindi binilangan ng kasalanan. Katulad ni David, ni Abraham, si Daniel, ako, propeta din ako. Next question. Ang tinatanong ko kasi kung si Daniel nagkasala, di ko tinatanong kung binilangan, hindi yun ang tinatanong ko eh, no? So, pupunta ngayon ako doon ako pupunta sa gusto mong mangyari, no? Doon sa puntong hindi binibilangan. Bago sila hindi bilangan, nagkasala ba sila? Yes, pero ang mahalaga dyan, nagpapasalamat ka na moderator, pakiwarning. Moderator's time. Ilang minutes na lang timer? 40 seconds. 40 seconds. Bro Elipin, ulitin ko lang walang warning ito, pero ulitin ko lang, pag nagsasagot yung tinatanong, wag mo nang wag magbabatin. Okay, so 40 seconds, 20 seconds to answer. Dayuhan, resume the time. Sige. Ang mahalaga sa Diyos, hindi ka binilangan. Kasi kahit may kasalanan, dahil walang kautusan, hindi tayo binilangan ng kasalanan kahit nagkakasalang tao. Hindi talaga binibilang kasi nga sa biyaya. Kaya ang mga nagkakasala pa, sila ay nagbibilang ng kasalanan nila, gawain ng dyablo yan.
Next question. Next question. Next question. Sabi mo kaganina, lahat ng mga propeta anak ng Diyos nagkasala, no? Pero hindi binibilangan. Ang tanong ko ganito, si Solomon ba? Time's up po. Si Solomon ba binilangan o hindi ng kasalanan? Time's up. Wala nang time, bro. Wala nang time. Sige. Okay, so next latag po, ito ay latag ni ano ba ito? Conclusion na or sa conclusion tayo? 3 minutes ang conclusion po Rebutan muna tayo, take 5 minutes, Tapos tsaka tayo sa conclusion. Yes. May rebuttal pa si Dayuhan naman doon sa yung latag. Ikaw ba ang maglalatag, bro Elipin, ano? Rebutan Ikaw muna. ba? Ako muna. Kasi pero sa ikaw yung conclusion ako ikaw yung Bali, ikaw yung nagtanong ngayon, so sa iyo latag ngayon. Ngayon, pagkatapos mo magtanong, i-cross ka na naman ni Hindi. Dayuhan. Ngayon, pagkatapos na i-cross ni Dayuhan, rebuttal ka 3 minutes. After ng rebuttal mo, conclusion ng 3 minutes, tapos mag-conclusion naman siya ng 3 minutes, then tigwa 1 minute kayo nang magpasalamat. Ang mangyari, Okay, so rebutan mga na ngayon. kababayan, mga kaibigan, ito ay latag naman ni Bro Elipin ng 5 minutes para 5 minutes. doon sa kanyang rebuttal kay Dayuhan. Okay, so 5 minutes starts. Pag nagsalita si Bro Elipin, start ang 5 minutes. Oy. Opo. Ayun, salamat sa pagkakataon dito sa ating mga viewers ngayon na nandito. Alam nyo, natutuwa ako sa mga sagot ni Dayuhan. Sabi ko sa kanya, sino ang makakatayo? Ano yung nakasulat sa Biblia? Tama ba yon na merong ulat na walang makakatayo sa harapan ng Diyos kasi may kasalanan yung mga tao? Either yan ay hindi binibilangan o binibilangan, the fact remains, ang mga tao nagkasala. Kaya nga hindi ibinilang. Ibig sabihin nagkasala. Yun yung puntong nagkakasala, yung hindi binibilangan, di ba? Di ba binilangan ka? Nagkakasala ka nun kasi intentional, kaya ka binibilangan, di ka pinapatawad. Pero yung isang punto nagkakasala, pero hindi ibinibilang, tinatakpan, pero nagkakasala pa rin. Yun yung dalawang detalye na ayaw tanggapin itong ating kausap, kaya sinasabi nila hindi na sila nagkakasala. Ngayon, babasa ako dito sa awit, sa 130, versikulo 3 hanggang 4. Ito yung inaminan niya, kaya tapos na agad ang boxing dito Sabi ng Diyos, kung ikaw, Panginoon, magtatanda ng mga kasamaan, o Panginoong sinong tatayo? Nagtatanong yung propeta ng Diyos, walang makakatayo Anong sagot ng Biblia? Ngunit may kapatawarang taglay ka upang ikaw ay katakutan. Kaya ka pwedeng makatayo sa Diyos kasi papatawarin ka. Pero kung hindi ka papatawarin, walang makakatayo. Sino dito yung walang kasalanan? Pag sinabi natin na hindi na tayo nagkakasala, bakit pa naglagay ng pampalubag loob? Bakit pa si Kristo nagkatawang tao sa lupa? Diba? Ano pa ang purpose ni Kristo? Diba? Wala na. Kasi lahat pala tayo hindi na nagkakasala Diba? Ngayon, isa pang punto, sabi niya kaganina, sabi raw nung kasamahan natin, kahit maliit na kasalanan, dapat pagsisihan. Sinabi niya kaganina yun. Diba? So, ano ibig sabihin nun? Diba? Bakit mo sinasite yung sinabi ng aming kapatid? Tama kasi yung sinabi ng kapatid, dapat kahit maliit pagsisihan. Tama yun Tama yun. Ngayon, pag wala ka ng pagsisisihan, ibig sabihin hindi ka na nagkakasala. Diba? Pero alam nyo, yung mga propeta ng Diyos, kagaya ni Daniel, sabi niya, nagkasala. Diba? Ayaw niya sabihin, hindi nagkakasala Pero, sa Biblia, doon sa unang Juan 8:46, sabi ron, kung sila'y magkasala, hindi pa nagkakasala yun kung sila'y magkasala laban sa iyo, sapagkat walang tao na di nagkakasala, kasama doon si Daniel. Kasama si Daniel doon. Ano ang katunayan ganon? Si Daniel, badal na propeta ng Diyos diba? Na ipapaliwanag niya yung vision nung yung nandoon siya sa Babylonia. Pero ano sinabi ni Daniel? Kadiwa ba niya itong kausap natin na hindi nagkakasala? Ano sabi ni Daniel? Dito sa Daniel, Kapitulo 9, sabi rito ni Daniel, O Panginoon, patawarin mo, 9:18. O Panginoon, dinggin mo. Huwag mong ipagpaliban alang-alang sa iyong sarili, O Diyos ko. Ayan. So dito si Daniel humihingi ng tawad. Sabi ni Daniel,
Kaya nga, o aming Diyos, iyong dinggin ang aking panalangin at ang aming mga samo at paliwanagan mo ang iyong muka sa iyong santuaryo na sira alang-alang sa Panginoon. Ayan. Hindi namin, sabi rito, sapagkat hindi namin inihaharap ang aming mga samo sa harap mo dahil sa aming mga katwiran, kundi dahil sa aming dakilang kaawaan. O Panginoon, dinggin mo, o Panginoon, patawarin mo, o Panginoon, dinggin mo. Banal na propeta pero nananalangin sa Diyos, humihingi ng tawad. Di ba? Hindi dahil gumagawa sila ng intentional na kasalanan, kundi dahil alam nila kahit hindi sila gumagawa ng intentional na kasalanan, may tendency nagkakasala sila. Ano? Yung mga kasalanang hindi sinasadya. Kaya ano ang sabi ng Diyos? Doon sa ikalawang Kronika 7:14, kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay manalangin, dumain, o talikuran na ang kanilang mga masamang lakad, aking didinggin sa langit. At tandaan nyo, ang mga apostol, yung mga Kristiyano, tinuruang manalangin. Ano? Siguro ito kausap natin, dinanalangin to sa Diyos eh. Ang turong sinabi ni Kristo, sa 9:10 ng Mateo, kasama doon yung paghingi ng tawad. Ito naman may sariling panalangin, no? Hindi na humihingi ng tawad sa Diyos. Ultimo ang anghel pinagsisisi pag nagkasala. Ikaw naman di ka naman anghel eh, 'di ba? Siguro robot ka o kaya hindi ko alam kung masamang espiritu ka kagaya ng mga, 'di ba? Hindi naman nagsisisi yung mga demonyo kasi, 'di ba? Pero napatunayan natin, inamin ng instant ko kaya tapos na usapan natin. Ayan, salamat sa latag Bro Elipin. Sa pagkakataong ito ay cross-examination. And ulitin po namin na so pag ready ka na ba dayuhan sa iyong final cross-exam kay Bro Elipin? Okay, so pag nag-start ng pagtatanong si Bro Dayuhan, final na po. And then after nito ay mag-conclusion na tayo. Si Bro Elipin ang unang mag-conclusion. Then after niyan mag-conclusion. Ako ang magiging huli, Mr. Moderator, kasi ako yung affirmative. Kayo pala, tama, sorry. Kayo ang huli kasi kayo pala ano. So ngayon, pag mag-start ng tanong si Dayuhan ay mag-start na ang time. Ulitin po natin, 20 seconds to answer the question. Wag po iwasan po natin na sumabat kasi may 20 seconds to answer. So Bro Dayuhan, 20 second. 20. Okay. Okay, so go ahead Dayuhan. Okay, ikaw ba, Elipin, ay may dalisay na aral at ang katuwiran mo ay kay Kristo? Yung katwirang sinusunod ko, yung katwiran ni Kristo yun eh, Filipos 3:9, no? Roma 1:16-17, dalisa yun. At ang sabi ron, kami, hindi kami intentional na gumagawa ng kasalanan. Diba? Pero nagkakasala kami. Kaya araw-araw kami mananalangin sa Diyos bilang pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Hindi kagaya nung halimbawa sinasabing hindi nagkakasala. Pagmamataas sa Diyos yun. Okay, next question. Kasasabi mo lang na nagkakasala ka. Maliit o malaki, intention hindi, nagkakasala ka. Tanong, ikaw ba ngayon ay nagkakasala? Sagot na ako, no? Nagkakasala ako yung mga unintentional, no? Tsaka yung mga kasalanang hindi ikamamatay. Yun ang masasabi natin. Pardonable naman sa Diyos yun eh. Iba yun doon sa nagpapatuloy sa kasalanan na alipin ka ng kasalanan. Yun yung mga walang kapatawaran, yun yung masama. Pero merong nagkakasala. Unintentional. Ecclesiastes 20. Next question. Sabi mo, ikaw ay nagkakasala. Tanong, sa mata ba ng Diyos, binibilangan ka ng kasalanan? Oo, hindi. Ang pag-asa ko, hindi ako bibilangan ng kasalanan kasi unang aral sa amin, pag-ibig eh. Unang Pedro 4:8, natatakpan yung kasalanan namin eh. Pero kahit natatakpan yon, kailangan pa rin manalangin kami sa Diyos bilang pagpapakababa. No? Kasi pag mamataas yung sasabihin mo, na hindi ka nagkakasala, diwa ni Satanas yon. Wala kang mababasa si Satanas nagsisi. Next question. Okay, sabi mo, hindi ka binibilangan. Sa mata ng Ama, may kasalanan ka ba? Wala. Kapag hindi ka binibilangan, no? Pag hindi ka binibilangan,
Ibig sabihin, tinatakpan yung kasalanan mo. Pero hindi ang ibig sabihin nun, hindi ka nakakagawa ng kasalanan. Kaya nga tinatakpan eh. Di ba? Kaya nga tatakpan. Ibig sabihin, may tatakpan. Di ba? Anong klaseng logic yun? Tatakpan tapos wala naman tatakpan. Di ba? Kaya hindi binibilangan. Nakakakumit ka ng kasalanan Next eh. question, Unang next Hari question, 8:41. next question. Okay, Question. ulitin ko ang tanong kasi hindi nasagot. Ulitin ko na lang. Kapag Sagot ba yung tanong, hindi... wag kang magtanong ka lang. Okay, moderator's time, moderator's time. Moderator, paki-warning ha. Okay, wait lang. Moderator's time, stop the time. Okay, so let's say for example, hindi nasagot yung tanong, pag uulitin niya, pag may objection ka, Bro Elipin, i-address mo sa akin, huwag mo siya kausapin. Sige po. Okay. So, ulitin ang tanong and then proceed tayo sa time. At i-resume ang time pag nag-start ng tanong si Dayuhan. Sige. Premise, sabi mo, nagkakasala ka, pero hindi ibinibilang ng Diyos ng kasalanan. Tanong, sa mata ba ng Diyos, kung hindi ka binibilangan, categorical, may kasalanan ka ba sa Diyos o wala? Sagot. Categorical. May kasalanan ka pa rin. Kasi yung punto na hindi binibilang, ibig sabihin nakakakumit ka. Di ba? Pero hindi nadadagdagan yung kasalanan mo. Isaiah 30, versikulo 1. Di ba? Yung mga hindi nagsisisi, dinadagdagan yon. Di ba? Pero ikaw, kapag tinakpan, hindi ibig sabihin hindi ka nagkasala, kaya nga tinakpan. Next Diba? question. Para ang Next magsisi. question. Ilipin, next question. Okay, moderator's time, stop the time please. Bro Dayuhan, huwag kang lalabas sa TikTok kasi nagkakapi ka dito sa tingin namin. So, nasasayang yung oras. Sige. Okay, huwag lalabas. Okay. Hindi, nag-lowbat ako, kapatid. Okay, next question. Premise muna. Ang sabi mo, nagkakasala ka, pero hindi ka binibilangan ng kasalanan, pero nagkakasala ka pa rin sa paningin mo. Sa paningin ng Diyos, kapag hindi lang tinakpan, kundi inalis na ang kasalanan mo sa kanyang dugo, may kasalanan ka pa rin ba sa mata ng Diyos kung sa dugo ni Kristo nilinis na ang kasalanan mo? Categorical, may kasalanan ka pa ba o wala na? Sagot, meron. No? Bakit meron? Kasi kapag nilinis ka na, madudumihan ka uli. Di magkakaroon uli. Kaya kailangan magsisi ka uli para patawarin ka uli. That is continuous process. Ikaw naman pinag-isa mo. Di ba? Para mong sinabi, si Pedro, sige, Next question. huwag mo lang tagpasin yung tenga, pati na yung Next ulo. question. Para magsisi. Bro Elipin, next question. Ay, sige. Opo. Diyan ko na po tinatapos ang pagtatanong ko dahil hindi ko na masikmura ng kaisipan ko. Magtanong ka lang, huwag ka Okay, magpahayag. wait, Wala wait, ka dapat magpahayag. Okay, moderator's time. Objection. Wait lang. Pause the time. So we have to clear this. Dayuhan, wini-wave muna yung natitirang oras mo. Meron pa po tayo 2 minutes and 5 seconds. Okay, so wave na ni Dayuhan ang kanyang question. Wala na siyang question kay Bro Elipin. Wala na. Okay, so this time ay conclusion na tayo, 3 minutes. Kay Dayuhan, kanyang conclusion sa kabuuan ng debate. So pag magsalita si Bro Dayuhan, ready ka na for your conclusion? Oo. Ready na ako. Ano po? 3 minutes. 3. Ready na ako. Okay. Sige. Okay, so pag magsalita si Bro Dayuhan ay mag-start ng ang time para sa kanyang final conclusion. Sige, go ahead, Dayuhan. So para kay Elipin, walang kwenta, walang halaga, walang saysay ang ginawang pagbabayad ng kasalanan ng Jesus, paglilinis. Kasi daw mananatili siyang tinindigan niya na siya ay makasalanan at nagkakasala kahit na may Jesucristo nang naglinis. Nakita niyo po ba ang unawa? At sabi niya, may nakasulat talaga. Si Daniel, mga propeta, sila ay nangagkasala pero hindi binilangan. Bakit? Dahil kay Kristo. Ito pa lang si Elipin, walang Kristo, mga kapatid. Wala. So, that means si Elipin ay under the law. Kasi under the law, magkakasala ka talaga. Sipin mo, ang Diyos na nagsabi, hindi na kita binibilangan. Nilinis ko na anuman ang nagawa mo. Pero patuloy pa rin daw dahil pwede naman daw siyang manalangin.
Saan nakasulat na ikaw ay magkasala kasi maaalis naman sa panalangin mo? Hindi ba ang nag-alis sa kasalanan ay yung dugo ni Kristo? Pero para kay Ilipin, na alipin ang kasalanan, siya daw ay magpipray na patawarin. Bukas gano'n na naman. The following day, gano'n na naman. Nasaan ang justice na ibinigay ng Diyos para hindi na tayo bilangan ng kasalanan? Nabayaran na ang kasalanan. Pero kawawa si Ilipin, habang buhay na alipin ng kasalanan. At hindi makakaharap sa Diyos ang makasalanan. Haharap ka sa hukuman at ikaw ay hahatulan ayon sa iyong salita. Mateo 12. 1 minute. Mateo 12:37. Kaya tinapos ko ng pagtatanong ko kasi wala na. Wala si Kristo sa buhay niya. Hindi siya ginawang matuwid, gusto niya. Lagi siyang magsisi daw. Anong klaseng tao ito? Anong klase? Sino ang mangangaral nito? Sino? Hindi ba ito inaralan ni Brother Eli? 30 seconds. Nagkakasala pa daw siya. Ang nagkakasala ay sa dyablo, ang nagkakasala ay alipin ng kasalanan, sabi ni Jesus. Hindi ka ba pinalaya? Kailangan mo ako, kapatid. Ako ang magpapalaya sa iyo. Kung hindi ka naniwala kay Kristo, di ako na ngayon ang magpapatawad sa iyo. Hindi ka naniwala na pinatawad ka na ni Kristo. So ako na ang magpapatawad sa iyo. Kapag Time's up. Okay, time is up. Time is up. Salamat sa latag dayuhan. Ito po mga kaibigan ang final conclusion ni Bro Elipin. Okay, wait lang. Kasi merong nagchat-chat sa akin kung ano ang tingin ko sa debate. Unang-una, hindi po ako pwede mag-conclusion. Hindi po ako magsabi ng sinong panalo or sinong talo. Nasa viewers po yun. So this time around, 3 minutes para kay Bro Elipin para sa kanyang conclusion. Pag nagsilita si Bro Elipin, ready ka na Bro Elipin? Okay po. Okay, pag nagsilita si Bro Elipin, start the time. Oh. Yaan mga kababayan ang nagagawa, yung diwang hindi na nagkakasala. Siya pa rin magpapatawad sa akin. Diba? Sino ka para magpatawad? Ang may karapatang magpatawad, yung hukom, no? Yung hukom yun ng Diyos. Ikaw naman nilalang kay, ba't mo ko papatawarin? Mali nga unawa mo sa Biblia. Oh. Tandaan nyo, meron sa Biblia, alipin ng kasalanang nagkakasala. 8:34 ng Juan. Yun yung nagkakasala ng intentional, di na pinapatawad. Yun yung hindi tinatakpan ng kasalanan, 4:9 ng Roma. Pero meron namang nagkakasala, unintentional, 7:20 ng Ecclesiastes, unang hari 8:46. Magkaiba yon, diba? Ngayon, yung nasa unang Juan 3:9, anong kasalanan ang hindi mo pwedeng magawa? Kasalanang pagkapuot sa kapatid, kasi may pag-ibig ka na, nasa iyo na si Kristo, yung binhi nasa iyo na eh. Unang Juan 3:9, unang Juan 3:15. Yun ang pinagkamalian nila. Porque nabasa nila, hindi na sila nagkakasala. Hindi naman nila naintindihan. Hindi kasama ron yung ibang mga kasalanan. Di ba? Ngayon, ang mga Kristiyano tinuruan, manalangin. Gabit araw, ikalawang Timoteo 1:3. Si David niya kung manalangin 3 beses sa isang araw eh. Sa panalangin nila, humihingi sila ng tawad sa Diyos. Kagaya nung ginawa ni Daniel. 9:18-17 ng Daniel. Sino ka para sabihin mong hindi ka nahihingi ng tawad sa Diyos? Wala kang diwa ng Diyos. Ang diwa ng Diyos, siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Kagaya, Roma 2:4, Apokalipsis 3:9. Pati nga anghel pinagsisisi. Kasi iniibig ng Diyos yung kanyang pinaparusahan. Diba? Yung diwa mo, diwa ng pagmamataas yan. Wala kang diwa ng kapakumbabaan sa Diyos. Kahit tayo hindi gumagawa ng intentional na kasalanan, dapat pa rin tayong manalangin sa Diyos. Dahil sa ating kaisipan, unintentionally, minsan sa ating kakulangan, sa ating kahinaan, kabiglaan, nagkakasala tayo. Sabi nga sa Biblia, Kawikaan 19:2, siyang nagmamadali ng kanyang paa ay hindi nagkakasala. Walang ganun eh. Ay nagkakasala.
Oh, pero pardonable yon. May kapatawarang taglay ka, 130 ng awit versikulo 3. Kanino? Doon sa mga magsisisi. Kaya ang merong kasalanan, yung nagsasabing hindi na nagkakasala. Kasi ayaw nang manalangin eh. Yun yung sinasabi ni Pedro, ikalawang Pedro 1:8-9. Makabulag yun. Mga bulag sa pagkalimot ng paglilinis sa kanilang mga dating kasalanan. Kasi ang paniwala nila sa kanila, hindi na sila nagkakasala. Diwa ng demonyo yan. Kaya kayo ang nasa mali, kayo ang nasa kadiliman. Kami, hindi kami binibilangan, pero nagkakasala kami, maliligtas kami. Pero kayo, binibilangan kayo. Kasi ayaw niyong magsisi. Ang darating sa inyo, puot. Roma 2:4. Oh, kaya magsisi kayo. Oh, huwag kang magmataas sa Diyos. Oh, tibag dito, inamin mo yung sitas ko, syempre May trend time, ng awit eh. Kaya talo ka. Okay, time. Okay, so napakagandang labanan, naging maayos. Bilang moderator, hindi ako masyadong nahirapan. Ayan, medyo maganda yung naging labanan. Okay, so ito ay